Hello mga ka-ugs! Nakatikim ka na ba ng ganitong cinnamon rolls? Today gawin nating mas espesyal ang cinnamon rolls. At syempre ibahagi na natin ang mga tips at technique. Kaya naman tara, sa ating mixing bowl magagamit tayo ng 3 cups of Philmico bread flour, 1 1/2 teaspoon ng yeast at 1/4 cup na sugar at isang itlog. Maglalagay rin tayo ng 200 ml na lukewarm milk. Gamit ang dough hook attachment, mamasahin lang natin ito sa ating stand mixer, and then kapag nabuo na, saka natin ilalagay ang ating 1 teaspoon of salt at 60 grams ng room temperature butter. So ayan, sa bandang huli natin nilagay yung ating salt at butter para hindi maapektuhan yung yeast natin, hindi humina yung power. Mamasahin lang natin ito hanggang sa kuminis at maging flexible. And then ise-set aside na muna natin, i-rest natin ito ng 1 to 2 hours hanggang sa magdoble ng size. So dito ko na lang ito ipapaasayin sa ating mixing bowl para hindi na tayo mag-aksaya pa ng paghuhugas. Brush lang natin ng oil yung ating bowl at saka sprayan natin yung pinaka-dough para hindi dumikit sa plastic. And then rest lang natin. Habang nagre-rest, syempre nag-butter or nag-grease na tayo ng ating pan. After 1 to 2 hours, magdodoble na to ng size. Dahil cinnamon nga ito, syempre papalaparin lang natin ito. Palaparin natin hanggang sa kaya natin, pero make sure na hindi siya mabubutas or masisira. So ayan, pinalapad nga natin. Lagyan nyo lang ng flour sa ilalim para hindi manikit o kaya ng oil. And then ayan, make sure na rectangle yung ating dough, and then pahiran na natin siya ng room temperature or softened butter. Normally unsalted butter yung ginagamit natin, and then budburan natin ng light brown sugar, and then lalagyan natin syempre ito ng cinnamon. Paano nga ba matatawag doon ng cinnamon roll kung walang cinnamon powder? And roll lang natin ito mula sa dulo papunta sa iyo, and then ayan, syempre make sure na maganda yung ating pagkakaroll. Pinch lang natin yung dulo para mag-sealed, and then wag masyadong mahigpit dapat yung pagkakaroll, kasi pag masyadong mahigpit magpupumiglas yan, parang kwan yan. Kaya makikita nyo yung iba, nakaalsa yung pinakagitna kasi masyadong mahigpit yung pagkakaroll. So, tinry ko na gamitin yung cheese cutter, pero pangit siya. Mas maganda kung sinulid talaga yung gagamitin. Pwede rin namang kutsilyo or knife. Then, make sure na pantay-pantay yung pagkaka-slice natin at ibuka mo ng ganyan para naman magandang tignan. Kung ano-ano yung pinaggagawa ko, so may naalala na naman tuloy ako. So, ayan na nga, after this, i-rest lang natin to ng 1 hour. Pag hindi ko ginagamit yung oven ko, diyan ko siya pinapaalsa. And then, after an hour, i-brush lang natin to ng egg wash para mas maganda, mas malambot kung binabrush siya ng egg wash. Binating itlog lang yung ginamit natin. Bake lang natin ito sa 180 degrees preheated oven ng 18 to 22 minutes hanggang sa mag golden brown yung ibabaw. Pwede na to mga 20 or 18 minutes basta konting golden brown lang. Mas pag nag golden brown siya masyado, tumitigas na yung ibabaw, kaya medyo light brown lang yung gawin nyo. So ayan na nga, lalagyan na natin siya ng Cavella Pistachio Cream. Ito yung gagawin nating topping or glaze. So buti na lang nanalo ko sa Cavella the last time ng anniversary nila. At ito nga, dalawa yung pinadala nila sa akin. At ito, napakasarap sa cinnamon roll. Kaya subukan nyo rin. Ganyan lang kadali at meron ka ng masarap na pistachio cinnamon roll. Kaya anong pang inaantay nyo mga kaug? Subukan mo na rin at syempre mag-follow ka lang para sa marami pang tips at recipe na siguradong mapapaugs ka sa sarap. Kaya ayan na, kainin na natin. Ang sarap talaga nito. Try nyo na.